kung makakausap niyo po siya ng mga panahon na yon, ano po yung gusto niyong sabihin sa kanya sana? Sasabihin ko sa kanya na lumaban ka para sa mga anak mong 4 kasi may buntis pa ko noon eh. 6 months. So gaano kahirap po, Nay, na nagdadalang tao po kayo tapos kayo po yung nag-aasikaso? Grabe hirap, ma'am. Dinaanan ko pero binawala ko po yun dahil sa kanya. Kasi sabi ko, para lang sa amin, lumaban ka. Kasi ako lumalaban din kahit wala tayong financial na tumutulong sa atin. Eto mga ka-aksyon sa ating tabang medikal, kasama naman natin ngayon si Warlita Rizal at ang kanyang hinaing ay para sa kalagayan ng kanyang asawa na si Rex Llamazares. Magandang hapon po sa inyo, Nanay Warlita. Magandang hapon po din. Kumusta po yung kalagayan po ng mister po ninyo, Nay? Sa ngayon po, ma'am, medyo hindi pa siya okay. Kasi gawa po yung, may trick pa po yung leeg niya. Ano po yung, makikwento nga po kami sa amin, Nay, ano po yung nangyari kay tatay? Bakit po na-hospital? Bakit po siya tinubuhan? Nung last December 17 yung aksidente po siya sa motor sa Masbati sa amin banda. Ngayon po, yung dinala ko po sa district hospital namin, wala man po alibyo, kaya pig-repair kami ng provincial hospital din namin. Wala din nangyari, 3 days po kami doon. Hindi man lang nilinisan, hindi tinahi yung ulo. Kaya sabi nung doktor, i-repair naman kami pupunta dito ng BRTTH para maagapan yung pagka-accident ni Mr. Kasi 50-50 na po siya. Ano po yung nangyari pagkatapos po noon na nadala na po sa BRHMC? After po noon, sabi nung doktor, lagyan po daw siya ng tubo muna sa baba para makahinga po siya sa pagdaan sa kuryente lang po muna. And then after po that na na kami doon sa surgery ward, dun sa 3rd floor, sa ICU, semi-private po. Doon po ginawa yung paglagay sa lahat po ng niya. Mga support, yes pang-suporta po Opo. para makagalaw, para po, kumbaga, maayos yung pakiramdam. Opo. Natulog po siya ng 1 buwan. Natulog po siya, hindi po siya hindi ko po alam nung time na yun kasi hindi man po siya nakagalaw, hindi ko nakakausap. Ayun po, nangyari nun. Sabi ng doktor sa akin, pag bumaba yung BP niya, Nanay, lalagyan natin siya ng tubo. Sabi ko, bakit Dok, ganun mangyayari, lalagyan ng tubo? Kasi yung nanay, yung base sa CT scan ng Albay doctors, yung asawa mo po, in case nasa ulo yung puo ng dugo, nasa dibdib po. Gawa po nga yung ng pagka-disgrasya niya. 1 buwan po na bago po siya nagising. Nakaramdam po ba kayo ng takot? Sa akin naman po, hindi ako natatakot kasi lumalaban po yung asawa ko eh. Kaya lumalaban po din ako. Pero kung makakausap niyo po siya ng mga panahon na yon, ano po yung gusto niyong sabihin sa kanya sana? Sasabihin ko sa kanya na lumaban ka para sa mga anak mong 4 kasi may buntis pa ko noon eh. 6 months. Ay, buntis po kayo. 6 months po yung tiyan ko na. So gaano kahirap po, Nay, na nagdadalang tao po kayo tapos kayo po yung nag-aasikaso? Grabe hirap, ma'am. Dinaanan ko pero binawala ko po yun dahil sa kanya. Kasi sabi ko, para lang sa amin, lumaban ka. Kasi ako lumalaban din kahit wala tayong financial na tumutulong sa atin. Mahal na mahal mo po si Yes Mister. po, ma'am. Nakikita niyo po, mayroong development kay Mister? Meron po. Kasi nung time na sabi ko, Lord, bigyan po ko sign na para gumising yung asawa. Kahit lang yung mata lang yung ng isa niya ang gumising. Gumising po siya, pero may trick na po siya dito. Ayun. Gumising po siya. Gumising po Nung siya. una pong gumising, nagmulat po yung mata, kayo po yung unang nakita? Yes po. Yung sinabi mo, ma'am, na talagang kahit kulang kayo sa financial, Yes po. ay pinaglalaban mo pa rin Yes itong gumaling itong si Mr. Gaano kahirap, ma'am, na umabot na ba sa puntong nagmakaawa kayo sa mga tao para matulungan? Lahat-lahat po ginawa ko para sa kanya. Kanda hirap-hirap po ako na humingi ng tulong sa mga FB friend, batchmate, classmate, saan po. Tuwing nandito po kayo sa Legazpi para, ito po, alagaan yung mister na nasa ospital, sino po yung naiwan po ninyo dun sa iba pa po yung anak na nag-aalaga? Sa bahay lang po sila, yung 2 kong anak, yung 10 years old at saka 13 years old. Opo. So, paano yung pangangailangan po nila? Mayroon naman po doon tumutulong kahit papaano po. At ngayon, ang iniisip nyo po or kumbaga alalahanin yung mga uod na Yes nasa... po. Yes po, sir. Paano po nagkaroon ng ganitong Nung time po na yun, malinis po talaga yan. Araw-araw, 2 times a day ko po isa nililinisan. Ito pong uod sa lieg, dahil sa butas po, dala po ng aksidente. Opo. Talagang may butas, inuudan siya, binutas ng uod. Pero yung trick niya dito, wala naman. Wala man. Dito lang kasi, gawa siguro na, nilinisan ko naman siya. Nung time na sabi ko, wag mo yan tanggalin yung guspad mo para hindi lang ngawin yan. Kasi ako, maglalaba, mag-asikaso pa sa anak mong
4 months. So, pagkita ko, ma'am, wala na, natanggal na lahat. Hindi ko na siya kayang pakiusapan kasi mainit yung ulo niya. Pasintabi sa mga nanonood at kumakain, ano? So, gaano po karami yung... Marami po yung maliliit na uod kaysa noon nangyari nung last March. Ngayon, mas okay to kasi maliliit pa lang po siya kaysa din gaya nung last March na may buhok na po siya. Ano po yung sabi ng doktor patungkol dito sa uod. Opo. Ay, yung sa uod naman, dapat lagi daw talagang malinis. Alin po yung malinis? Yung uod o yung sugat? Dapat malinis yung uod? Ay, hindi. Lilinisan yung... Kumbaga, Yan. dapat Para matanggal. hindi po uudin yung sugat, dapat malinis. Iyo po. Okay. Pero anong advice ng doktor para hindi uudin sabi po? ng doktor, lilinigan ko ng 3 times a day. 3 times a day. Yes po. Tapos, lagi po yung may high cleanse, plaster, at saka ghost pad. Kasi papalit-palit yung tubo niya eh. Pero may inireseta pong gamot. Sa ngayon po, may niresita silang gamot. For ano lang po yun na sa pangati kasi nang kumakati at sa pagkakirot. Pero yung sabi ng doktor, after 1 week, bago kami bibigyan ng panibagong reseta, kung anong result ng swab test niya doon doon sila magbabase kung anong antibiotic ang... Opo. Sa madaling sabi po nito, Nay, nakalabas na po si Mr. gawa Yes, ng po. aksidente. Yes, po. Ang iniinda po ninyo ngayon, yung nararamdaman niya pong dahil doon sa sugat na inuud na. Yes, po. Opo. So, Tapos ngayon, ma'am, ang inaalala po ninyo, isa pa sa inaalala po ninyo, Yes itong po, yung hospital bill. bill po. Nasa magkano po ito lahat? 156 po. Last March po yun. last March. So, ibig sabihin, eto pong idinulog nyo sa amin ay yung balance bill Yes na po. naiwan po ninyo sa ospital nung na-confine po si Mr. Yes po. Gawa nung aksidente. Opo. Okay. Dalawa yung iniisip nyo, paano gumaling yung pagkain. sugat, pagkain, tapos yung naiwan yung bayarin sa ospital. Yes po. Opo. Sige, Nay, manawagan po kayo sa mga mabubuting loob po dyan na nakikinig. Napapanawagan ko po yung mga mabubuting puso na tumulong sa akin from the start nung na-aksidente si husband. Thank you very much po sa inyong lahat. Sa mga tulong nyo, kaya po hanggang ngayon, tumatayo pa rin ako para suportahan ko yung asawa ko na hanggang ngayon, hindi pa rin po siya nakaka-recover. Yan lang po. Salamat po. God bless you po sa inyong lahat. Yun. Kung meron kang mensahe kay asawa mo, ma'am, ano po Ano yun? tawag nyo? Tawagan B. nyo? B po. B. B. Para sa iyo, Ben, andito lang ako para sa imo. Kaya lumaban ka kasi lumalaban din kami ng mga anak mo. Yun. Kailan Ben, ka last... mahal na mahal Yun! ko. Eto, Mahirap para kalabanin mabigyan. si nanay. Opo. Ang hinaing ni nanay ay yung naiwan na hospital bill para dyan. Kausapin natin yung coordinator ng Ako Bicol Party List. Nasa kabilang linya na ng telepono si Miss LB Sedeño. Miss LB, magandang hapon po! Yes po, good afternoon. Good afternoon kay nanay. So ngayon po, Miss LB, ano po yung libreng serbisyong may bibigay ng Ako Bicol Party List na pwede pong matanggap ni nanay para naman maibsan yung kanyang problema at alalahanin po? Nanay, katulad nga po ng sinasabi ni Kong Salvi and ni Kong Pido Garbin, wala po kayong po problemahin sa inyong mga hospital bill. Pagdating po dito sa DRHMC, gagawin natin ang lahat na ma-zero balance kayo. Sasagutin po natin yung kanilang hospital bill. Katulong po natin ang Governor and Congressman ng Masbate. Since para Masbate po sila nanay, nasa guidelines po na yung Congressman nila meron din fund. And then yung Ako Bicol po, magtutulungan po kami na ma-zero ang kanilang bill. And then po yung tirahan nila, meron din po ditong libre yung tirahan. Yung mga taga Masbate, wala po silang problema. Yun pong paghatid sa kanila sa Pilar, papuntang Masbate, sasagutin pa rin po yun ang Ako Bicol Ayun! Party List. Wala po sila naaalalahanin. Yun, Nay, problema nyo din po ba yung pauwi papuntang Masbate? Yes po, sa barko po. Oo, sasagutin na daw po ng Ako Bicol. Thank you po, Ma'am LB. Thank you more than po, Ma'am LB. Salamat po sa blessing mo po. Thank you more than More than sa blessing. sa blessing. Yan. God bless you po. Yun. Pasalamat po tayo kay Kong Salvi kasi siya po ang gumagawa ng paraan para lahat po ng pasyente ating matulungan. At ito, partner, maliban yun sa ambulansya. Ito, may kaunting tulong po mula sa aming program. Ito ang cash assistance. Tanggapin nyo po. Mula po yan sa aming program. Thank you po sa Tabang Ora mismo. Thank you so much po sa iyo, Ma'am and Sir. Mabuhay ka. Mabuhay tayong lahat. Yun!